silang ito, nagsimula ang mga bagay na di natin inaasahan. Ang mga dingding na nakapalibot dito, ang saksi at ang tenga kung saan ang mga pagkakaibigan ay nabuo sa gitna ng alikabok ng tisa. At ang tawa ay maaliw sa mga pasilyo. Dito sa masiglang tibok ng puso ng isang paaralan, ang mga dayandang ng pagkakaibigan ay umaalingaw sa isang espesyal na ritmo. Uy, wala pa palang teacher. Akala ko late na ako. Si Brix Chavez ay isang college student na ang puso ay nasa basketball court. Nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa laro. Natural na talento siya ng court. Kitang-kita ang hilig niya sa basketball sa bawat galaw niya. Mula sa kanyang pagdidribble hanggang sa kanyang nakakabilib na jump shot. By the way, ako pa si Brix. Si Makoy Santos, 20 taong gulang na ang pagmamahal sa musika ay kasing lalim ng kanyang koneksyon sa kanyang gitara. Siya ay isang estudyante na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng melodiya. Ang kanyang gitara ay hindi lamang instrumento, kundi isang ekstensyon ng kanyang emosyon at isipan. Ako nga pala si Makoy. Si Oliver Santiago naman ay kilalang top achiever ng kanilang klase at kilalang halimaw sa programming. Gayunpaman, ang matinding pagtuon ni Oliver sa programming kuminsan ay humahantong sa kanya na unahin ito kaysa sa iba pang mga aspeto ng kanyang buhay. Mga pala si Oliver. Sige pre, wala akong maglalaro pa ako. Bigat pre. Nagsimula ang lahat na magkayayaan ng tatlo na maglaro at ito rin ang naging umpisa ng kanilang pagsasama-sama bilang magkakaibigan. Uy, pre, hindi na ba kayo? Oo. Tara, laro muna tayo. Sige, tara. Ang mga pagkakaibigan ay namulaklak na parang mga rosas sa gitna ng buhay paaralan. Pinalaki ng mga pinagsasaluang mga lihim, pakikipagsapalaran, at ang hindi masisirang ugnayan ng paglaki ng magkasama. Ang mga bulong ng pagkakaibigan ay ang nagpinta ng matingkad na kulay sa dingding ng ganitong mga alaala. Uy, naglalaro pala kayo ng chess. Pwede makinood? Oo, sige. Silang tatlo ang naging magkasangga sa lahat at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Sa tuwing si Brix ay nahihirapan sa kanyang pag-aaral, nakaalala lamang ang dalawa upang siya ay tulungan. Bro, pwede mo ba akong turuan? Meron kasi ako lesson ng engineer. Oo naman, no problem bro. Samantala, habang abala sina Brix at Oliver sa kanilang pag-aaral, ay inaya sila nito ni Makoy na maglaro.
Ngunit ang dalawa ay tumanggi sa alok nito sapagkat nais nila munang unahin ang kanilang pag-aaral. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay tila hindi ito nagustuhan ni McCoy. Hey bro, anong ginagawa niyo? Nag-aaral pa kami ng coach, no? Next time na lang yan, tara na lang tayo. Next time na lang, pre. Nag-aaral kami. Uy, ganyan naman kayo. Minsan na lang ako makaya. Naulit ang pangyayari sa kabaligtarang sitwasyon naman na si Briggs naman ang nagaya kay Oliver ng basketball, ngunit hindi ito naaya si McCoy, na tila na mas lalong nagpasama sa loob ni McCoy. Uy, bro, tara, laro tayo. Tara, G, bro. Uy, ganyan naman kayo. Parang hindi ko kayo mga kaibigan, hindi nyo na ako inakaya. Sa pagkakataong ito ay tila ito na ang naging simula ng paghihiwalay ng landas ng tatlo. Sapagkat sa pagkakataong ito na si Briggs at Oliver na lamang ang magkasama at tuluyan ng hindi sumama si McCoy sa kanila. Lumipas ang maraming buwan at nanatili ang samahan ni na Briggs at Oliver. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na naging dahilan ng kanilang tampuhan. Bro, namimisigal ka naman eh. Good lang, pre. Wala ka dyan, bro. Sa sumunod na pagkakataon ay inaya muli ni Briggs na magdaro si Oliver, ngunit hindi na ito pumayag. At mas pinili na lamang ni Oliver na pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Uy, pre, tara, G. Baka may paglaro sa'yo, pre. Madaya ka. Ito ah. Sa huling pagkakataon ay mag-isa na lamang si Briggs na naglalaro at may kita sa kanyang mga mata ang tila panghihinayang ng kanyang mga nahiwalay na kaibigan. Sa istoryang ito ay marami tayong aral na natutunan, mga bagay na hindi na mababalikan, mga oras na ay sana'y sinulit na lamang. Habang ang mga alingaw-ngaw ng tawa ay nawala sa mga pasilyo ng panahon, ang hindi pagkakaunawaan ay naging napakataas na pader para akitin. Mga sandali na maaaring ibahagi ang mga mahalagang oras na nawala, ngayon ay nagtagal bilang pagsisisi sa mga bakanteng espasyo sa pagitan nila. Sa uli, tumayo sila sa mga sangdaan ng kung ano ang dati at kung ano ang maaaring mangyari. Walang pagbabalik tanaw sa orasan, walang pag-urong sa mga salitang binigkas ng nagmamadali o ang katahimikan na nagpabiyag sa kanila.